sa tanang mga naminaw karon. Please allow me to share my story here. Tawagan ako sa pangalan nga Chanel. Dili lang na ako i-specify kung taga-diin ko, basta kay somewhere over the rainbow. Bitaw. 5'2" akong height, taas og buhok, pahawak nga straight. Sinitahon ko na ay dimple both sides sa aping, pero mas lawom ang sa right lapel. Sakto lang ang pamanit, nga inigtanaw, makaingon kag hingaligoon jud ni siya. Bitaw. Dili ko gwapa, pero pang bida ang aura. Yes. Anyways, so good ta. 5th year college ko ato. Why 5th year? Engineering manggod ako ang course. So kay 5th year naman lagi, medyo relax na tahay ta dinhing dapita. Kay graduating naman. Daghan nagpanahon para maka-smile-smile, chillax kay thesis na lang man ang giatupag. Makalugar na og lantaw sa mga crush nako sa campus. Pamawi, kay daghan jud ko og na-miss nga happenings pag college. Sama sa mga acquaintance party, intramurals, ug etc. While others are enjoying, we chose to study. Char. Dilan jud bitaw ko ganahan mo attend og i-excuse pa jud nako ang study. No boyfriend since birth pa ko ani nga time. Crush pa lang ko taman. Maulaw ta maguyab-uyab kay murag gisayunan sa mga subject. Bitaw. Pero first sem ato nga school year when I met Lee. Padong ko mag-submit sa kong project na dream house miniature dool sa IT department ko ni Agi. Kay didto dapit ang office sa prof na mo. Ug sa dihang mao na lang akong nadumduman nga wala na sa kuang mga kamot ang miniature nga naa na sa sawo. Pagkakusog na lang jud sa nibanggaoy, mura kog napungol sa panghitabo. Nag-flashback ako mga sleepless nights nga mapanindot lang ako ang project. Nindot kaayo iligid-ligid jud. Gipunit pa gyud sa makakasala ang miniature og niingon, "Nga miss, sorry kaayo kay nikalit manggod ka og hunong. Unya nagdali man ko. Wala na ko kabantay nga nihunong ka kay late na kay ko sa exam na mo." Nagdungo na siya sa miniature nga nagtanaw nga wala ni tanaw na ako. Nahadlok siguro. Gitunol niya ang miniature nga wa gyud na ako gidawat. Nadismaya kay ko. So ako pa ang sad-an nga siya ang naa sa likod. Wa jud ko ni tanaw niya kay basin sa kong kalagot, di ko makapugong ug maluan ako iyang mata. Bitaw. Ningon pa siya, "Nga mi sorry jud. Tabangan ng tikaon niya, nagdali ko. Sorry jud kayo." Maoro yun na iyahang gisulti. Unya gikuha niya akong kamot. Dahil nikot sa bulsa, nagtuo sa kwarta iyahang gikuha kay bayaran niyahang na damage. Pero ballpen man di ay. Sunod niya panghitabo, naglibog kog mo katawa ba or mohila kay grabing giswatan niya akong kamot og number. 11 digits. Nakaingon pa ko swertres nga hearing nga number ba. Basin didto ko niya padag-og bayad sa hand damage. Pero ahak man kay dili naman ni swertres or loto. Kay 11 digits naman. Lugos pa jud mo agi ang ballpen kay kaniliging pasmado ta. Basa kayo. Makaulaw nga muot nga pungot. Naglagot on kog taman, unsay tan-aw niya sa kong kamot. Scratch paper. Ningon pa siya, nga mao na kong number miss. I-contact lang ko niya. Kay nagdali jud ko pagkakaroon. Gibutang niya sa kuwang tungod ang miniature dayon nagdalig lakaw nga halos magdaganan. Then nilabay na mong prof nga nagtan-aw sa kong forma. Unya ni dool siya nako. Ingon siya, "Naunsa man ni Chanel, siguro gitoyo ni mo nino para maka-excuse ka nga sa sunod na kamupas." Maodyo na ang sulti ni sir,
Pero maila nga gisungog ra ko niya. Tubag ko nga, sir, murag inana jud ang mahitabo. Sunod na lang kumupas or di ba unya, pero wa tawo nako ni tuyo, sir. Gihaguan man gali nako ni. Tubag si Prof. Nga unsa pa nimong gihuwat, di man jud na mabalik og tutukan lang nimo. I-fix sa lang na. Sa mo to nga while pauli na ko sa boarding house, naglagot kay ko sa nibangga na ako. Nga di lang ang miniature iyahang giguba, pati ang ako ang adlaw. Ahak jud. Haggard pa kayo kong pormahan. Pag-abot ako sa boarding house, giayon ako dayon oy. Wala ko naghulat og Pasko. Wala ko ni contact niya. Pikat niya. Ni sorry naman sad siya. Dali raman sad na ayo. Gipasa din ako ni sir para maka-move on ako sa naitabo. May gani wala namin nagkita pagpas na ko balik. Salamat yun. Sa motong after mga months, nagkabibo na sad ang mga estudyante kay humana ang exam. Saba na sad ang boarding house. Naglag ang close friend namo nga silang Grace, Chris, including kay si Flor, og saba kay sila. Kay nakitaan daw nila ilang crush nga gikan nagdula og basketball. Og gwapo daw kayo. Ingon mo ang gay friend niya si Flor. Nga hoy siyan, you miss half of your life. Wala ka ni uban namo. Gwapo kayo si Lee sihang wet looks nga nagdula og basket. Nito bago nga, kinsa man oy, sure nga gwapo na ha, kay maka-miss half of your life kapad yan. Ngayon po si Chris na girl, gwapo jud, tuo na ako. Nito bago nga, aw, ana ba kay kung si Flor mo judge, tanan na lang laki basta naka-wet look, gwapo eh. Dahil ni katawa ko. Hingon si Flor, nga grabe sa ni siya eh. Niingon ako nimo diba, dugay na. Silito akong gisulti nimo nga taga IT department, nga nadaog pagyod og pageant sa lugar nila, so gwapo jud. Anyways, ako ara to, ay nagkompetensya na ako crush ato. Tubag ko nga, susoy, mo dito siya, kasumo boy, permi na lang na ako madungog nimo nga wala pa gani na ako nakitaan, napulaan ako. Mura man ni siya mahotdan oy. Imuha na gud na, kadaghang gwapo sa campus, binabailang ang uban murag ikaw. Then nangatawa mi. Pagka next day ana, niuli ko sa balay, nagkuha ko sa laptop kay gihulman to sa kuang pagumangkot. Unya kay need man nako na kay mag-edit ko sa kuang thesis. Pagbalik na ko sa boarding house, gisakay ko sa bus, ug sa dihang naay ni para kay mukawas na. Sus kay wa man nakadungog din ang driver, idi ang ending layo kayo og gilapasan. Niingon na ang konduktor nga, oh, dari na lang ka. Amo akang gipakapinan, ayaw pagsaba, aron dili moawat ang uban. Handa ni katawa. Gipuggan na lang nako akong katawa kay bad mood ra ba ang nipara. Pero nidungan na lang ko niya og naog kay walking distance naman sad among boarding house kay kurog ko eh. Hadlok sad ko kung mapakapinan. Maura na ipakapin nga di nako ganahan. Pagkawas nako, ay ha pa ko ni pabuhagay og katawa. Wa nagud ko kabantay nga nagsige na day og tawag akong kaila. Nga na siya mga kauban nga nagtambay sila gawa sa boarding house. Mga laki sila tanan. Si Ken ang ngalan sa kuang kaila. Hingon si Ken, nga sula oy, guwapa na unta na alay laing kalibutan. Siya oy, ngano ka, hadlok naman ka oy. Makalaba juday ang engineering. Hold on sa diha oy. Pila lang kabulan, gamayng utong na lang. Paglig-on sa imuhang kaugalingon. Nisipat ko niya og naglagot gid ko aning amawa. Permi lang nga pasingit basta mag-cross among landas. Ingon si Ken, nga sipat-sipat diha oy. Samot ka nga mawala imuhang mata. Nang regards pa yun iyahang mga barkada kay guwapa lagi daw ko. Hingon po si Ken, ngoy tiyan, kadungog ka, regards daw ni mo sili.
Sabay tudlo sa tapad niya nga naka-white v-neck nga shirt while ang uniform na polo naa sa left nga baga. Sumoto nga nilantaw ko siyahang gitudlo. Gwapo yun. Baga og kilay na shape kayo. Pution pa jud. Mas puti pa na ako. Taas ilong nga may awom. Di lang ko sure sa height kay naglingkod. Siguro 5'7" or 5. Bitaw sa tinuod, mura siya og dagway ni Amir Khan sa salida niya nga Gajini. Katong wala pa siya nagka-memory loss. Ing ana jud kaayo. Pero naka-feel ko nga murag familiar. Pero di na ako ma-pinpoint kung diin ako siya nakita. Apil iyahang name kay familiar sa. Murag pirmi na ko makadungog ana. Mo siguro ni ang giingon ni Flor. Nagkadugay na kong tutok ay pa ko na kamayong niya. Nga murag mauni ang amaw nga nag-damage sa kuang miniature nga gisuwatan pa jud akong kamot. Lamia jud premiuhan. Gitaasan jud na ako sili og kilay, unya pinasipat day nilakaw ko. Tagam, regards ka nga mura kagway sala. Ako na lang ang na-awkward kay kalma ra kaayo ni si Ken makasulti og regards iyang barkada. Mura ra ba og wa nanguyab na kong amawa. Sa time na sugto na unta na ako si Ken, aya sa nako nahibal-an nga naay ka fling-fling. Maayo ra pod oy kay di jud para kami. Sa moto nga nagdali-dali dayon kog sulod sa boarding house, wala ko sila pansina. Madungog gyapon nako ilahang mga katawa. Until mga few minutes, nagring na ako ang phone. Paglantaw na ako, si Flor ang caller. Ito bagday na ako kay panaugon daw ko sa first floor kay naa sila'y mga dalang chika. Sa second floor di ay akong kwarto. Kay Beckley man si Flor, bawal siya sa second floor. Giadto din ako si Flor kay lagi katol na kay handila o gusto na makigtabi. Kauban niya ang mga circle of friends. Yung si Flor, nga sus, langayan ani niya eh. Bayit, hebaw ba ka? Pero wala pa siya kahuman og istorya, giputol na nako. Wala ko kabaloon sa man. Ingon si Flor, lagutan ni mo bayot oy. Huwat yun diha. Hagawas gali. Paas if nga naa kay gihulat. Lantawa dito sa mga nagtambay na yami. Kanang naka-white mao na sili. Kilig jud kayo iyang porma. While nag-istorya. Tubag ko niya, sus ay jud ko glabda ba yun. Kailan ako ana karon pa jud. Mao na ang balaang ni damage sa miniature na ko. Hingon si Flor, sureness, siya jud to. Ka-OA ani niya oy. Ay overacting diha. Dili kabayan. Kadugay na ba to eh. Ni sorry na bitaw nimo ang lalaking madadi sa kong baby pohon. Then ito baga mo isa ka friend nga, dream on ba yan? Then nangatawa na lang ming tanan. Ingon pa si Flor nga mang stalk me. Wa jay makapugong nga nang stalk jud si Flor nga apil me naka-benefit sa katol niya. Dito sa FB niya, ma-prove na gwapo jud ang amaw. Na dito ang pag-apil niya sa pageant silang lugar. Title holder siya guys. Gihapot pa ang mga minor awards. Siya na. All hail. Bitaw. Kay katulman dyan ni si Flor, nangitag rason nga makalabay lang sa grupo nilang Ken o Guli. Nang hagad nga mang libre daw siya og shake. Kay di pa uso ang milk tea ani nga time. Shake sa lang or halo-halo. So kaming mga dagway libre, mobalibad pa kami. Nilabay yun mi sa grupo nila nga kembot kayo ang nilakwan si Flor. Saba pa yun kaayo kay nanagad pa na siya nga kailan na dayon niya ang ubang barkada nilang ka. Nangutaan ang isa ka barkada nila kung asa daw may paingon. Ningon na rasad na si Flor nga mang shake. Pinakidhat pa dyan. Ang ako kay di ko komportable kay feel na ko na ay nagtutok na ako or basin assuming ra ko. Nilingi ko sa grupo nilang Ken. Wachut ko na sayo. Naglantaw na silina ko. Kiligo na ba ko? Bitaw.
Maglagot pa man ko niya nga wa man lang maka-familiar na ako nga ako tong iyahang past. Char. Ang amawa pa yun na ulaw bisan nasakpan na padayon gihapon og lantaw ug ni smile pa. Ako na lang ang na-awkward. Akong gisipatan sa makaduhang higayon. Sumoto nga lang snacks na ni text na kong classmate nga si Marie nga paanhaon ko sa boarding house nila. So nisanghid na lang ko nilang floor na muna nako. Timing kaayo kay taod-taod daw paghawa na ko niabot na ang grupo nilang li. Nisunod daw kay nakigtabi nga nangita pa daw nako. Maoto nga nagka-close na sila except nako. Ma-OP na jud ko ani. Nganong nakabalo ko, syempre si Flor pa kay Chikadora kayo. Gipaibog ko niya. Di lang kay kato nga time ra nga nasundan pa jud to sa makadaghan. Missing in action ko ani permi. Di man sad magtugma among mga vacant og layo sad ang among building. Tagisa na lang sad may mag-uban nila kay education silang floor og mas duol ang education og IT nga building. Ampay sad kayo ni Flor. Niya na siya nga diha daw to'y time nga nag-uban na sila apilang grupo nilang Lee. Okay. Ni-ask daw na si Lee nga nung dili na ko tiguban nila. Nilikay ba daw ko niya? Ug malditahon daw kayo kog forma katong nagkita mi. Gi-explainan siya ni Flor sa tibuok rason. Pagkahibaw niya, pinatapik pa daw na siyang agtang. Ingon nga, we, siya dayto. Mo dayto nga halos kauno na ko niya nga magtan-aw na ko. Sa mo to nga after ato na ay mga time nga makita na ko na siya sa campus pero wa siya kita na ako. Bisan kinsa na lamang na babae ang muuna og duol niya. Nadungog pa na ako ni Flor sa una nga permi lang ni nga magbago-guyab og di lang maabtan og buwan. Mao ni ang di nako ganahan niya. Aside sa miniature nako nga iyahang giguba. Then intrams to sa school namo. Mga pila po to kaadlaw. Last day sa intrams awarding na o ginigagabi after ana socials na naay pa disco. Pagadlawan ana nag-uban nilang floor. Gikan mini attendance og nilahos din mi sa school canteen. Isa ka table raming tanan nga nakabantay ko nga busy kina siya sa iyang cellphone nga naay ka text. Until ni barog na kay siya ang nag-order para namong tanan. Nabili niyang phone sa table. Naanay ni message. Ni-appear sa lock screen nga mabasa ra nga timing jud kaayo nga mo ni ang nabasa nako. Dalhan ninyo si Chanel unya ha. Please. Ang sender kay Silly. I-reason unta na ako ang message pero na may password so gilock na lang na ako og balik para ma-off ang siga. Pabalik na ra ba si Flor aron di niya mahibalan nga nabasa na ako. Pagbalik niya siyang gilingkoran nisiplat na siya nako while ibasa sa message. Gipugusod ko niya anak pagkahapon nga mo attend daw mi sa warning. Pero alams naman nako mo na ni nga todo nga balibad jud ko niya. Tuod man, wala na ko niya pugsa. Pero ni-ask na siya sa mga ka-boardmate namo, og mo attend ba unya, kay mo attend man silang tanan, kay disco biya iniguman. So ang Flor kay nagngisi, unya nag-istorya din na sila about horror. Kay bao man siya about sa mga boarding house na daghan kaayo ang magparamdam. Namagunay story na ang pikas kwarto daw sa una nga mga year 90s pa to. Na daw dili maayo ang nahitabo. Mo na istorya nila. Hangtod sa daghan pa na siya og istorya nga mga horror og creepy kaayo. Nanlimbawot na lang jud akong balhibo. Wise kining bayuta. Naghilom na lang jud ko. Ningon na siya nga pagkahuman nila og tabi nga moli nako. Hapito na lang tikaw niya Grace. Kita lang kay di man mauban si Chanel. Mo nang niingon ko nga, aha ka ba? Kinsa may nag-ingon og di ko mauban. Nag-andam naman gani ko sa suoton para o niya. Kuha ako ninyo dere ha.
Nangatawa dyan na silang tanan og nag-upper pang mga bigaon ay. Kalami na lang premyuhan. Hangtod sa naa na may sa school gymnasium, nakita na ko sila. Kagwapo naman lang dyan. Di ko ka-deny. Apil day pod sila nakadawat og award. Lipay pa kay na si Flor nga ni-share nilang Ken og siyahang mga kauban nga silang Lee kung giunsa ko pagpasugot ni Flor na mauban nila. Katawa na silang tanan. After sa awarding, hinay-hinay nagkadim ang lights. Saba na sad, unya kay nakabantay man ko ni Marie, akong suod na classmate. Muli na day siya kay masuko iyang uyab kung mandisco siya sa lain. Nag-eskwela iyang uyab god, maunang di musugot mo disco si Marie kung wala siya. Lipay kay ko ani, kaniuban ko ni Marie, og didto ko natulog sa boarding house niya. Wala ko ni sanghid nila, og wala man sila kabantay nga nihawa ko. Pero gi-silent ra nako ako ang phone, para di nako madisturbo mato. Kay kung mag-off ko og phone, basin mabalaka unya pod sila. Pag-ugmaan na, suko ayod nila ay. Perte po na akong katawa silang pormada. Nakabawos lagi ko. Tuo nila og maisahan ko silahang mga plano. Then natoy one time nga nagkatagbo minili. Nakitaan ko niya og feel nako mo duol jud ning amawa pa. Di pa lang siya kaduol pa as if nako og naay ni tawag sa kong phone. Dayon paspas nga lakap. Hindi siya kaduol. Inga na permi kada magkita mi. O ako na sayop, mga 2 weeks po to before mag-sem break, permi na mong landlady nga maghatag na ako gross. Petal rapot, isang buo. Na daw ni bilin og ipahatag daw sa kuha. Wasa ni saba si ate o kinsa. Feeling na ako gikabuangan man ko ani ay. As in kay petal rajot. Gipatabanan na lang unta niya og dahon man lang. Nagduda ko og si Ken na sad ni. Basigo na sa ilingaw. Isumbong ko ni sa iyahang kafling. Murag nasudlan na sad og bako ka nga kung utok ani. Kadaadlaw jud to nga petal ra nga wa jud ko nakadawat og tibuok rose na full bloom. Kasad. Pero mas na-curious kog samot nga di jud mo tug-an si ate. Hangtod sa nag-end ang semester. Si Lisa wala na ni attempt og duol o wa jud may nagka-istorya. Maayo ra po. Pagka second sem, balik eskwela. Mingaw na ang campus kay kadaani na time kay daghan na ang mo OJT. Pero kay si Flor, loyal man kay sa school, dari ra gyapon na siya nagpa-assign og practice teach. Mga banda hapon na to, naglantaw ko og Korean drama sa laptop. Nainitok-tok sa kwarto. Amo ang landlady di ay. Wa ko'y idea unsa yan tuyo nga bayad naman unta ko sir. Hingon siya. Nga siyan, istoryas do didto kay naay nangita nimo. Nisanghid na ba na siya nako nga mamisita daw nimo. Tubag ko nga, pag sure di hati oy, kinsa man na. Nitubag siya nga. Adto didto, gwapo kay siyan. Butan pa yun. Dako kay smile among landlady. Unya, gitunulan ko niya og rose. Petal ra gihapon. Gusto kay buto-buto akong dugahan nga murag abot likod. Naka-feel ko kulpa. Mao na ba ni? Mailhan na ba nako ang mystery behind sa mga rose petals? Nakulbaan na jud ko ani. O ako'y idea kinsa. Kay kasagaran nga na mo text na ako nga mo bisita, balibaran man ako daan. Sumoto nga pagadto na ako sa sala, ang mga bae nako nga boardmates gipangkili. Akong pagkapasmado ni atake dayon, ang gipaningot jud dayon ko og bugnaw sa akong nakita. Og di jud ko kadinay. Guwapo kayo, og bag-ong tahal ang ulo. Neat kayo lang tawon. Og nag-smile. Bajod. Sumoto, nga tungod sa kagwapo nga naa sa akong atubangan, di dyan ako mapugngan nga mutanaw sa akong kaugalingon. Kaulaw ba?
Ay hap ako naka-realize nga naka-oversize nga shirt ug pajama ramanday ko. Maka-turn off kayo og forma. Timing pod kayo nga wala pa gali ko kaduol, niabot na si Flor. Wa jud ko gipansin og nidagan dayon na og niduol sa gwapong bisita. Hingon si Flor, nga hoy Diyos ko li, my loves, para ako ana. Yes, ang gwapong bisita, hoy lain kundi sili. Hingon siya nga, Flor, kanilang sa imoha. Sabay kuha sa isa ka buok nga petals sa rose nga iyang gidala. Sa pagkakaron, kang Chanel sa ni ako ang dala. Ayha pa lang ko nakapansin ni Flor nga nalang sa kilid nga nagtindog nga murag doon. Gisipatan jud ko niya. Hingon siya, nga ikaw bayat ha, ali ragod, na ako'y wa nahibawan. Kanus ara, nganong wala ko na inform. Mao ginaiyahang mga sunod-sunod nga pangutanas ako ha. Ingon pa si Flor nga, sige oy, abi palang kontrabida ko, pang bida biya akong beauty no. Sige bayat, iyaan sa tamong duha. Pinakidhat pang bayot ay. Danidol na ako si Lee o gitunol niya ang tulo ka full bloom nga roses. Gidawat rasad na ako dayon kay lisod nagbawion. Nangutan ako niya, so ikaw to. Nitubag siya nga, yes ako jud to. Sorry kay siya, nyawa ako'y choice kay lisod kaayo kaduolon. Busy ka permi. Call center ang peg kada magtagbo ta. Nakasense rasad ko nga naglikay ka. Nitubag ko nga, naglikay ko? Kay nga naman pod. Pinataas pa kong kilay nga pa no earth effect sa gisulti niya. Hingan sili, nga kahibawon ako siya. Di ko mapulaan nga magperme sorry nimo sa nahitabo sa miniature. Kahibaw ko nga tungod adto, taas kag kilay kada magkita ta. Nagulat biadjud ko na mo text ka after sa exam na mo. Nahuman na lang ang adlaw, walay text nga gikan nimo. Hangtod sa nakalimot rasad ko. Wala rasad ko nitubag o pinasimot-simhot ra ko sa tulo ka roses na gihatag niya. Hingon sili. Nga kahibaw ko nga negative na imuhang impression ako unang kita pa lang nato. Pero siyan, pwede tagay kog chance nga manguyab nimo. Way pinaatik-atik jud ni. Tubag ko nga, huy mag-short din hing dapita be. Kuyapan sa tanimo nga agad-agad jud. Ingon sili nga, siyan, daghana kaayo og nasayang na panahon og perme lang kun nimo nga likay-likayan. Naglibog na gani kog pangitag way nga ma-approach ka. Karon pa lang gani. Kung nakahibaw ka kadaan na ako ang nibisita ron, naugon ka ako nimo. Nitubag pud kog dili. Pero deep inside, atik ra. Syempre naugon eh. Nitubag sili, nga si, Chan, please, mamugos jud ko. Sabay gunit sa kong kamot nga naulaw jud kog maayo kay akong kamot nito karal lagi ang pagkapasmado. Basa kayo. Mao ni rason ba nga di ko ganahan nga naay mo gunit sa kong kamot samot naglaki kay maka-turn off kayo. Mga bae man gani namiga na ako kay mo reklamo. Ako siyang giingnan, nge, mamugos man di ay. Pwede day na. Ayaw gunit be kay akong kamot muto karal lagi basta magunitan. Tubag siya nga, ay gina lang, way pugsanay, pero asay balibaray. Next thing na ihang gibuhat kay na-touch jud ko kay gitrapuhan na niya kong kamot siyang panyo o niya pinaingon pa nga. So karon, pwede na ko mogunit. Okay ra man gud na ako na ba? Moto nga wa na ko ni balibad pa. Na-touch jud ko. Hilas na pod kaayo ko kung magpa-OA no. Ang rason jud unta nako nga dili sa kay gusto nako nga after graduation na o gusto sad ko nga ang akong first nga mauyab
Mao na sad ako mabana pohon-pohon. Mao nang todo likay ko niya pag una, kay nabalaka sad ko basin dili siya seryoso. Pero ni go na lang ko eh. After ato, permi na siya nga magbisitahan ako. Magdala pa jud na og mga makaon. Ganahan na sad ako mga kauban kay sila ang mukaon. Sumoto nga milabay ang adlaw og panahon. Nay one time nga naa may klase nga isa ra ka subject sa morning. Kusog kay ang ulan. Dugay pud mi nga hinulat nga mohunong og gilaay na kaayo mi. Gani harabya na human ang klase unya ang ulan, murag wa joy plano nga mohunong ba. Naka-decide na ako mga classmate nga magpaulan na lang daw mi. Magpabilin pa ba ko nga layo ra ba among building. Lingaw kay ming tanan nga apil ang mga laki na mo na classmates sunguganay nga murag mga bata nga nalipat ang inahan. Mao nakaduwa sa ulan. Dapit sa IT department na may og daghan kaayo ang stranded sad sa building nila. Pero feel jud kayo nako nga naay nagtutok nako. Paglingin nako, wa jud ko na sayop kay taas kaayo ang kunot sa agtang nili. Wa pagani naga kami pero feel nako na turn off na jud ni sa ko ang forma ba. Day na siya gidol nga bae nga makita kay nako nga naa siya gistorya. Grabe sad nga dali kayo makitag laing na tipuhan. Harap-harapan pa siya. Botoy. Pero murag naka-feel ko o gikusi ako ang dughan. Pinaslay. Pagka next second, pina-hold your breath dayon ako ang peg. Insabay di nga nakita na ko sili nga naglakaw nga nagpayo nga paingon sa grupo na mo. Judgmental ra kayo ko. Moday na siya gidol nga bae. Kay nahulan din na siya og payo. Nakulbaan din ko kay ang mga mata sa mga estudyante nisunod nili. Tugnaw man jud dapat kay basa kay mi sa ulan pero nanginit jud ko sa kulba. Shy type man ko og di ko hilig nga mas center of attraction or mapansin. Nagpamaak na lang jud ko while gapaabot nga naglantaw nga nagkaduol na siya para ma-relieve akong kulba. Hingon siya, ali ragod be, nganong nagpaulan man ka? Nitubag ko nga, lisod po daw magpabilin ko dito nga nagkasinabot na sila. Nga naman sa di ay. Nitubag siya nga, awara bagod o, klaro kay na imuhang kalag nga naka-white t-shirt pa shoot ka. Pagdungo na ko sa mot ko kaulaw, ahaka lagi, klaro kay akong bra. Mao gani kay dili mo lubad akong bra kay kung mulubad pa grabing kaulaw siya. Yatod ko niya sa boarding house ug ang mga nalabyan na mo kay question mark ang dagway. Dayon mo lantaw na ako. Kinsa baday na nga ako ray gipayungan nga basa kayo pero sili kay dili. Dayon nanghagad na siya. Nga laag daw may by Saturday kung pwede daw kami lang duha. Hadlok siya nga dalhon si Flor kay sure na jud nga dili siya kaduol or kay istorya na ako. At first diyon ta ko musugot kay manlaba ko ana na time og daghan kay kog labonon. Halibay na ko niya. Ni-offer na siya nga siya ra daw ang molaba og wa ko ni sugotoy. Pero ni-insist jud na siya ra daw. Ambot unsay nauna-hunaan nako nga nisugot ra man sad ko. Lingaw kay mi ana pagka Saturday. Gibusog jud ko niya og taman nga murag baboy nga padulong ibaliya. Nananaw-san migsin eh. Sige kapoy na may naka-decide na may nga mauli. Pero nihapit mi una sa boarding house og gitinuod jud niya iyahang gingon. Gipakuha niya ako ang mga labonon. Bitaw. Sa moto nga pagka Monday hapon na to siya guys. So ana may mga klase og nagtapok may tindahan nga duol rasad sa boarding house namo. Kauban silang floor kay basta kay upat ming tanan nga bae. Panglima si floor na binabae. Dihato ni abot nga upat sila nga mga lalaki nga kaila ni floor nga mga BS Mari. Kay tapad man lagi mi ni floor. Idi dapit siya namo mulingkod. Kay nagtagad man sila ni Flor. Kakiat na lang jud kay tanan na lang kaila niya.
friendly manggod kaayo si Flor. Plus niabot ba jud na silang Ken nga tulos sila kabo. Kay larasad niya og ang kadtong mga BS Marnie. Idi mas ni samot jud og kabana. Lagot pa jud ni si Ken kay ako na lang permi ang makitan Grabe nilang sungog nga niduol pa jud na nga nagsimot-simhot sa kong buhok. Lagot kaayo. Timing sad kaayo nga paglingi nako naasili. Taas kayang simod. Kabutangan og hanger. Nagdala og paper bag kung ang brand kay Chanel. Yes. Dari nako kuha ang name nako og wa manggod ko'y mauna-unaan. Naggodol na siya nag-evil smile bitaw na. Kuyawan ako. Sure ko na ani plano. Hingon siya. Naraman ay kadrisyan. Ganiharati ka sigig pangita. Narai mo hang mga gamit Humanan ako na og laba. Galing lang kay Monday, Tuesday ug Wednesday ramana nga pante ako nalaban. Asa di ang Thursday ug Friday. Sabay tunol sa paper bag. Aha ka jud lagi. Naglibog kog mohilak ba or mokatawa. Tagna ko palagi kay delikada jud kaayo ihang plano nga naulaw kog taman. Nindot kay awarda ni Saliba nga wa ra ba jud toy panty or maskin bra. Grabe na sad og palaba kog underwear niya. Very bad kayo. T-shirts og jeans ra jud to tanan. Nangatawa yun na silang tanan with matching pinashocking looks pa. Hana ko nga, ay jud mugto ani niya. Wa man jud ko nagpalaba niya og underwear. Tanawa pa ninyo. Pinatunol pa ko sa paper bag para makita nila pero gibawi din na nila og ningon nga ayaw na siya. Imuha pa jud ipakita nila nga enough na ang ako ra ang nakakita. Gisipatan dyan ako siya nga pungot kay ko. Hangtod sa niuli na may wala jud ko ni tingog niya. Hingon siya. Hoy Sean, sorry na. Grabe ni siya Joke ra bitaw to. Tubag ko nga, masay joke na ito man sila. Tubag siya nga, sagdail lang gusto sila. Nga rin yung tinuod nga palabhon ko nimo. Nga okay raman sad na ako. Tubag ko nga, wa na jud ka na mao. Hambot ni mo Dayon bawi sa paper bag nga sulodin ko sa boarding house. Ug wa na ko ni huwat nga makatubag pa siya. Paluod-luod effect po ba? Pagkagabian na gitawag ko sa mga ka-boardmate kay panoogon sa daw ko kay naasilingan ng ita. Di man siya makatext na ko kay wala man na nangayo og numbers ako Wala dyan na siya nanguyab na ko nga nagpalaban og text. Sa personal tanan na iyahang mga moves. Naka-feel sad ko na seryoso jud siguro na siya. Pag naog na ko daghan na kaayo nga naglingkod sa tambayanan sa mga mobisita. Exclusive for girls nga boarding house man ako ang gisak-an god. Maong medyo stricto og naalay receiving area for visitors. Kumo na kaayo na daghan nga magtapok-tapok. Kitar diri nga mga bisita sad sa mga ka-boardmates namo. Mo ni bibo nga part sa boarding house. Dito, nanaasili. Nasa day siya kaila nga mga lalaki na bisita sa ka-boardmate nako. Kato nagdala og gitar nga si Rex, nagistorya na sila og pagduol nako pero wala ko kadungog sa gistorya nila. Sa niduol nako niya, ni gitar bita na si Rex. Onya si Lee kay ni Toto kayo nako. Og ni kalit lang og kanta og di jud ko kalimot ani nga time nga sikat pa kayo ang kanta nga Your Song, My One and Only by Parokya ni Edgar. Labi na ang pag-abot sa chorus na I take one step away but I found myself coming back to you, my one and only you, one and only you. Feel kay na ko ni nga kanta kay nindot ba jud og tingog. Siyaw kaya ko mga boardmates nga gipangkili. Samot na ko. Mas maayo siguro nga magpermi nga magload-lood para permisad nga kantahan. After niya kanta, na siya gihatag nga teddy bear. Og ingon siya nga siyan. Sorry na. Kahibaw kang wa pa ko'y katungod pero
Wa jud ko nakapugo nga nagselos lang ko ganiha ba. Malipayon manggod kaayo ka o ba nila. Nagkatawag yun ko sa kaseryoso niya. O siyang gingnan, nga kaseryoso po ni mo oy. Ayaw tawon dibdiba kay naa pa kay likod. Gigara-garaan na lang nako siya kay puslan man. Wala rasa na siya nagdugay kay basin daw matulog kog sayo. Paghawa niya nakaistorya na silang Rex nako. Nga giunsa daw nako sili. Nga halos di daw sila katoo nga nabuhat o tanan niya. Very unusual daw. Kay first time daw nga mag-effort og sugod sa pakulo niya na petals, paglabas sa labuhon nako, mga gifts, teddy bear, pagkanta og mga pagkaon pa. Ingon pa nila nga ako daw siguro ang karma nili sa mga ex niya. Sumotong milabay ang mga pila ka adlaw og panahon na sa December na. First week kay fiesta sa Moa, so gi-invite na ko sili para sad mapaila-ila nilang papa ug akong mga kuya kay wala naman si mama. 10 years old pa lang ko. Kay atat man pod kay na siya nga permi lang mag-ingon nga gusto ligay mo adto sa Moa. Akong papa is stricto yod pag uyab-uyab na gani. Plus ako mga kuya pa nga permi jud ko pahinumduman. Nakilatisan daw nilag una ay ha nako sugton. Ako mga kuya di ay nagtrabaho na tanan. Dako manggod may ugap nila. Nagsunod na silang tulo nga mga 1 year kapin lang ang gap. Well, ako ug akong kuya nga akong gisundan is 7 years ang age gap. Mao nang protective kay na sila nako. Kay mga laki man tanan akong kauban sa balay na impluwensyahan sa dako ang mga sinutan ko. Di ko ganahan o mga dress or skirt, nga mga something as sleeveless o gusto na ako kay t-shirt lang, then jeans o sneakers kay sapat na. Moto nakulbaan ko kaayo na first time nako nga naa ko'y bisita nga laki. Pero okay raman sad kaayo ang outcome. Nagkasinabot ra sila og ni okay ra kong papa og mga kuya. Pero di daw magdali. Gisiminar jud nilag una sila. Looy lamang kay di pagani kami. Until before mag Christmas break, I said yes niya. Halipay kay na siya. Na-witness naman sad nako na sincere kayo siya. Basta gali medyo na ako yung mga bation, mag-absent na siya para i-check ko kung niya magdalag mga fruits. Swerte kay ko niya. Gipalaila na sa day ko niya siyang pamilya ug buutan kaayo silang tanan ako. Thankful kayo ko. So kay kami naman ay ha pa lang niya gipangayo ako ang cellphone number. Dayon pagka Valentine's Day, plano jud unta nako ani nga mo attendance ra dayon uli sa boarding house. Di man ko tig-attend ani so good first year pa ko. Although lingaw man unta kayo. Pero angay lang ni sa mga naay Paris. Naglakaw na mi ato kauban nilang Marie ug ako ang mga classmate. Natingala lang dayon ko nga nay ni duol na ko unya nihag. Pero wala ko kaila. Nisipad po. Ni Ismael rasad na unya ni Hawa. Kadugayan nagkadaghan naman na nga kada malabyan nako natingala ko kay nganong ako raman. Silang Marie kay wala man. Hangtod nga niabot pa na si Ken og dako kayo Ismael. Unya nihag nga pinahugot kayo. Ako siyang gingnan, ngon sa man mo kenoy, apil pud ka nga ganahan siguro ni nga mubuto ba. Ni katawa ra pud siya. Hangtod, ni dool na sili og gibera ko. Dayon na gikuha sa kong likod. Og nakurat ko kay naaday nakadikit nga nakabutang nga free hug. Wala na siya nitingog kay nasalos Geneva. Hantod, sa niabot na mi sa marriage booth ug daghan kay na ang nitanaw na mo. Nagpamaak jud ko kay grabing kaulaw siya. Doon na siya sa mga in-charge sa booth ug niingon nga, magpakasal mi. Dungog kay nako ang singgit sa uban sa kakilig. Nagsugo na dayon kunuhay ang ceremony o complete tanan ang props. Apil na ang ring.
Di jud ko makalimot sa kong gibati adto nga time. Kay bisan no fake karatutanan, di mawaan nako nga moasa na unta ani jud among paingnan. Nituto ko niya din ni kidhat bitaw hinona siya nako. Sa motog syagit na silang tanan. Sa Kiss the Bride na gikumot siya nako na iyahang kamot. Nga pinahinay nga istorya nga. Ayaw jud ko pakaulawi anili. Bantay ka lang. Nikatawa man noon na siya og taman. O niya ni serious ra sa dayon ni Kiss sa akong ulo. Nakuyawan ko. Gisungog pa jud ko kay after niya og kiss sa akong ulo og action pa na og dungo nga mo kiss nga nakulbaan jud ko. Nga nahugyaw na sad na sila. Kaabi jud ko og sa lips na. Pero ni-smile na siya. Dayon ni Kiss sa dungga na ako. Kagilok ba? Kaabi jud na ako og mo take advantage na siya. Dagan pa na og mga kilig-kilig nga nahitabo. Pero dili na nako ma-mention ang tanan. Hangtod sa nahulog na jud ko og tama niya. Nawa na jud. In love na kayo ko niya. Nagkadugay mi kay smooth ra kayo among relasyon. Although usahay nga manluod ko ginagmay, mo effort siya dinag ko. Ma-okay na mi. Wala rasad may problema kay mulikay gina siya uban sa mga babae nga kahibaw gid siya sa iyang mga limits. I'm so in love with this man. He never fails to make me fall for him every single day. Hangtod sa March na, kadali sa panahon, ni graduate ra jud ko. Lipay nga sagol guol kay graduate naman ko. O niya siya kay mabilin pa. Kay third year pa man siya. Kay second courser niya ang IT. Sa motong after graduation, nag-lies ako na. Kauban ako ang cousin nga guol ka na sila nga mag-behave daw ko. O niya ni hilak yun na siya. Kay mingawon daw. Nibisita mi ana una sa may Talisay sa may Cebu. Kay na mong auntie og ni adto din mi ni Mama Mary sa may Simala. Dayon ni Dong og Manila og bisita sa mga igsoon ni Papa. Daghan na kay ko og naadtuan, pero strong gihapon minili. Bisan lagi mi, pero may na siya nga mo update from time to time. Mong saligrasad ko na wa gyud siya nagbinuang bisan layo mi. Kay mo update man sad na iyahang mama nako. Di ba close na kay me? Distance was never a hindrance in our relationship. Mas na sweet pa noon siya dala siguro sa kaminga. Sa moto, nga after I got my license, naka-decide na ko nga mouli para mang-apply. My first job was never related sa kong nahuman. Sa hotel ko una nagtrabaho. Ganahan rasad ko kay buutan kay mo ang boss og nalingaw rasad ko. Until nag 2 years na mikapin nga running for 3 years na minili. Nanasad siya work ani. Sa government siya dayo na hire. Pero tinuod jud di ay nga naa ang pagsulay padulong sa 3 years. Ako sad ani na time mas na busy na kay promoted na ko sa taas na posisyon. Gamay na lang og time na magkita ami. Dinasad kaayo ko maka-call or text man lang niya kay busy siya. Kapuya na sad ko nga inig kagabi kadali na lang mi magkatawagay og diretso tulog na. Pero siya kay mo update gihapon na per me. Bisan biya sa kabisi nako, wa jud ko nagbinuang niya. Although di man ikalimod nga daghan jud sa akong mga kauban ang mo person nako. Pero i-discourage din ako na nga na ako'y oya. Until natingala na lang ko kay tagsa na lang na siya nga mo-text na ako. Nanibag-o ko. Kay every morning yun na siya nga permi mag-wait. Pag una ni sabot ra ko kay basin na busy lang ni. Kay basin sunod kay okay na iyang skat. Pero wa man hapon og ni samot man hinuon. Then one time, alas 8 na to sa gabi. Nakadawat ko og tawag. Pero saba kaayo nga murag naa sa bar or inuman. Basta something ana.
Daghan kay og tingog nga sagol nga murag mga babae og lalaki. Huwag ako makasabot mang gi-off na ako. Gitry na ko og call og balik pero wala na itubag bisan ikapila pa ko ni tawag. Pag og maana, na-explain na siya nga gi-invite daw siya og birthday sa workmate niya. Unexpected celebration daw to. Sa moto nga wala na ako gi-big deal og na okay rami. Kay dako sad ko og time nga pagkulang niya. Until nag-text na iyahang workmate na ako, si June. Nangumusta na siya nga halos 1 week sadto nga permi na siya og text. I smell something fishy. Kay feel na ako sa text niya. Murag ka na bitawng pado nga manguyab nga di lang kaingon. Deep inside nakahuna ko nga naunsa man ni si Junoy. Aware man unta siya sa status na mo nili. Nga naman eh. Kadugayan, wag na siya kapugong nga nangutana kung kami pabadaw nili. I feel weird and at the same time, nakulbaan ko. But I chose to stay calm. Pinakatawa pa ko nga niingon nga, oy, kami pa. Nga naman di ay, na siya'y kauban lain. Nakapangutana man ka. Nitubag siya nga, wala oy, busy naman ka kaayo god og dili na namo tigupan. Nagpa-as if rasad ko nga nituo niya pero lahi na jud akong pamati. Samutan pa kay kada tawag namo nili, gapermi lang na siya nga mag-sorry. Kumangutan ako og nganong sorry, mutubag rasad siya og sa tanan-tanan sa mga pagkulang daw niya. Nitubag rasad ko na no need na nga mag-sorry para lang ana. Kaya ako mismo ay dako sad ko og pagkulang sa time. Pero ni samot akong duda. Kay permi na siya nga magpadala og flowers kada out na ako. Nga naa jud nay gipilin sa front desk. Now it's crystal clear to me nga naa gid ni siya isala. Sa moto nga naka-decide ko nga mag-day off. I choose Saturday kay off man ni sa mga government employee. So naara siya sa apartment niya. Pero pag abot na ako, nakuratan na siya kay wala man ako siya gi-inform daan. Nihag din na siya nako og pinahugot kayo. Wala pa siya nikalas sa paghag nako pero naay ni tok-tok nga kusog jud kayo. Gi-open dayon niya. Unya na shock dayon ko sa bagong abot na bisita. Apil sila di masabot iyahang itsura. Wajud ko kalihok on the spot. And I can feel my knees shaking slightly. Sumoto nga na-shock jud kayo. Kay babae yun ang iyahang bisita. Na-shock sad na nga nakita nako nga wala pod siya nag-expect nga na ako. After pila ka seconds, she was the first to regain her senses. Naglibog sad na siya og unsay buhaton, then feeling awkward nga nihawa ra sa tayo. Nangutan ako nga kinsa to, kung say toyo ato niya. I-compose pa na ako ang kaugalingon para mo kalma. Ito bag siya nga, siyan, friend ra na ako to. Pero dili siya makatanaw straight sa kuang mata. Ako siyang gingnan, wow, what a friend. Kanus apa ka nagka-friend og bae nga to the point na muari na sa apartment nimo nga pinasuko pa nga manok to. Ito bag sili nga, di na to ni padakon siyon be. Please. Friend ra to. Pero nanginit na jud to. Unya ko ang kamot, katol na kaayo nga nakadungog sa sulti niya. Nga gatuo siguro siya kinder iyahang istorya. Next thing I know, nilakra jud akong kamot sa aping niya. Wala siya gi-expect na ako siyang sagpaon. Ako siyang giinan nga wake up slap lang to.
to better choose the right answer nga sunod nga mo gawa si mong papa. Nagngit-ngit na jud ako ang pananaw ani. Nawala na ako sa kong kaugalingon. Ito bag siya nga, Sean, please, istoryahan na to ni. Ito bag ko niya, nga go ahead, explain yourself, make sure it's the truth, or else, go celebrate og happy Independence Day right now. Ito bag siya nga, I thought kaya na ako nga isolve without letting you know. Kaya di ko gusto nga mawad-an kag salik na ko. Siyang gingnan nga go to the point. Total na wad-an na jud bitaw ko og salig nimo karon. I have lots of whys in my head. Tubag sili nga, Sean. She was my classmate in college. Nagkita mi kay newly hired siya. Nakauban na mo. Remember sa time na di kay ko makatext ni mo. Gihulman niya akong cellphone. Unya wa dayo na uli. Naugmaan pa na. Pag una, wala na lang sad ko ni bother og tugan ni mo kay busy man ka. Murag wala raman ni mo napansin. Hangtod sa nagsunod-sunod naman nun siya. Kay na-snatch daw iyang cellphone og magpalit pa daw siya. Until gi-invite may birthday sa mong kauban og daghan jud akong nainom. Natamaan ko. Siya daw ang ni-offer na ihatod ko dari sa apartment. Wala na sad ko makahinumdom kay tama kay ko ato nga time. Until morning, naa pa man na siya dari sa apartment pagmata na ko. Pag-explain plan niya sa last part niabot na sa Mars akong unahuna. Di ko tantong slow no, para di na ko ma-picture out ang sunod niya na hitabo. I feel I was about to explode. Tears blurred my vision and it continues to roll down my cheeks. Sakita jud. Hingon pa siya. Nga sorry kay Sean. Nawad-an ko og courage nga motug-an nimo after sa incident. Guilty na kay ko nga mo text or call nimo. Samutan pa kay permi ko niya i-blackmail. Natug-anan daw kaniya. Munang nahadlo ko siya. Dugay man gani kay tika gisuyo nga mapaoo lang. Pero sa isang gabi lang maguba na tong tanan. Nangitar ko og time nga ma-explainan tika until nahitabo ni karon. Pero dugay ko nito bag og gitutukan lang dyan ako siya. Never in my wildest dreams nga maabot mi ani nga point. Overconfident ra kay ko sa love ni Lee nga para sa kuha. Sa akong ka-confident nga love kay ko niya. Wala na ko kabantay nga nasubraan na siguro pud ko. Nga to the point nga nalimot ko nga laki siya. Nga what if na ay mo dool nga matempted siya sa uban. Samot na kay layo kay me. Tag-isa lang sad ko makakontak niya. Pero tama ba na itago niya na pirmi nga mag-anhaan ang babae sa apartment niya? Kalapad ba? Ako siyang gingnan. Nga okay sige. Muli na ko. Pabalika lang to siya dere. I guess gusto sad ni mo. Tubag siya nga. No please. Di ko masugot nga muli ka. I know nga makigbulag ka kung makauli na ka or worst, di na ka magpakita na ako. I know you. Mo ganing naglisod ko o sulti ni mo ani. Ako siyang giingnan, hangaon sa man. Papilion ti ka. Paulion ko nimo or karon mismo kay bulag na lang kata. Tubag sili nga, sige. Pero ihatod ti ka. Please. Pero ako siyang giingnan nga no need na. Niyari ko dari nga ako lang usa. Huwag muli sad kong ako lang usa. Nigawas din ko nga madungog na ako siya nga permi og tawag na ako pero watchut ko nilingin niya. Pagabot na ako sa kong apartment, perti na kong hilak nga mag-flashback sa kong nahunang nahitabo. First time ko nga nihilak taman sukad nagkakami. Sakita man siya. Next moment kay nagtingog na akong cellphone from unknown number.
Pag open nako, feel nako mura ko og mubuto. Lami kayo ipang luwag mata. Ang message kay, "Hi Chan, uyab di iPod minili. Taud-taud na. Sorry kaayo og unta makasabot ka nako. Sulti magud niya nga wala na mo. Kay wala na kay time saya." Pagbasa yun nako ani ni samot og grabe akong gibati. Wa jud kog batia o gutom ani nga time. Bisan naka-order nako sa akong fave foods. Wa jud natandog og ani di ay nang ma-broken hearted ta. Mapektuhan apil atong bito. Nakisama na lang po. Naglibog ko kung asan tinuod, pero kay lagi baay man siya, I chose to believe her. Itago lang nato siya sa pangalan nga Berta. Huwag ako siyang giingnan, nga wa na lang day po nimo gi-confirm kung wala na ba jud may ay ha nagkakamo. Please, kay bawo ka nga baay sad ka, makasabot unta ka sa akong gibati. Please tell the truth. Isulti sa kuha ang tanan-tanan. Ang ingon niya, nga devastated daw siya atong unang kita nila og balik nili. Kay nagbulag siyang ex ato na time. And syempre, alams na nga si Lee was there para i-comfort siya. Ug mao to nga nasuod daw sila kayo. Ni-ask nga siya ni Lee og kami pa. Pero ingon daw ni Lee nga wala na. Kay wala na ko'y time sa yaha. Mao to. Hangtod nagkasila. Lee will invite her to his apartment and it happens many time daw. Nabasahan daw niya usahay ang convo na mo ni Lee. Kay siya may padalhon sa cellphone. Gibawalan na daw na niya si Lee na dili na mo kontak nako ug dapat daw pabulagan nako totally. I feel conflicted sa istorya niya. Kay di ba sulti niya ingon ni Lee nga wala na mi. Pero sulti na sad niya nga siya nga nagsuggest nga pabulagan ko. Pero wala dyan ako siya awaya or istoryahig ma. I chose to believe her and blame Lee. Kaya maayo kay si Berta mo istorya. Butan pa jud kayo og tingog. Nagka-istorya mi. As hinihin kayo siya. Nagiya-iya lang yun iyang bukan. Habitaw. Samot na siguro ni sa personal. Ug mo to, nga nituo ko niya, kay buutan kayo siya kay istorya. Gitudluan pa ko niya na kay dili pa man di ay daw mi officially nga bulag. Mas maayo, ug magbulag na lang daw minili. Kay once a cheater, always a cheater na daw na. Dili lang kay ako lang ang uyab nili, nga naa pa daw na'y mga ka-text. Ako sad, perting to niya. Nakigbulag ko. Gistorya na ko niya tanan ang sulti ni Berta sa tawag. Pero wala siya ni sugot. Gipaggan ako siya without waiting for his explanations. Niya na siya sa kong apartment pero wala na ako atubangan. Nagminatay ra ko gihilak sa sulod. Ani nga time ko nakasuway nga maghilak tungod sa duha nga rason. Naghila kay broken hearted kaayo og naghilak tungod kay di yud ko makatulog bisan unsaon. Kapoy naman unta kaayo hinila. Sa mga to, nga mibalik na pod kog duty. Niana na siya sa hotel og no choice na ko kundi atubangon siya. Nakaporma pa yun siya nga gwapo kaayo lang tawon. Ako mga kauban o ubang guest kay naadjud ang mata siya nga nagdalaman po na siya og flowers. Naka-imagine din ko nga naglakaw nga paingon niya. Tama ka ha ako ang desisyon. Andam na bakha ko nga maglantaw na lain na iyahang kauban sunod. Kaya kahana kong makita nga mag-post na kauban niyang bag-o sa Facebook na sweet kayo sila. Kaya na baka na ako nga makita na nga lain na iyahang spoiled in terms of flowers nga pa-surprise and most of all sa iyahang love. Aha ka ba? I'm bleeding inside o complete
torture jud ning gi-imagine ako. Di jud ni nako kaya. Sa moto nga ni sorry siya nako, gikuha niya akong kamot o gikisan-kisan. Kawalay ulaw Daghan kaya ni tanaw o gibawi dahil nako akong kamot. O gingon siya nga siyan. Mutuo jud ka niya. Gisiraan ra ko niya. Please, paminaw na ako, pwede. Wala mi relasyon. Nang hulam ra yun siya og cellphone nako. Mo nang siya ang nigunit. Plano niya ni tanan. Wala sa di ay na snatch iyang phone og ate karato niya. Tanan nga gisulti niya sa imuha was alay. Kibaw na ka, diba? I've changed so kad nagkakita. Wala ko ika-text. Never ko nanguyab niya. Nakahibaw lang to siya na wala kay time nga makakontak na ako. Kay gibasa niya tanan na to ang convo sa message. Makita dito, diba? Na ako lang ang permi mag-text o chat bisan wala pa ka nakareply. Moto gigamit niya nga rason para mutuo ka. After sa nahitabo katong hubugay ko nga na siya sa apartment, giblock na ako na siya. Ug di sad ko motingog niya sa office. Moto nga suko kay na siya. Ug gi-blackmail ko niya. Ug iyaha daw kantuganan. Permi na nga modong sa apartment ug paulion lang na ako dayon. Pagbalik og kita pa lang namo, aware na siya na love kayo tika. Para mutuo ka, see for yourself. Di ara basaha mga text o chat niya gabi. While ikaw nito niya, nakigbulag pa jud ka nako. Pero siya, nibalik sa apartment nako para magkakami. Pero wala lang mi nag-abot kay di ba yan na sa tika sa apartment nimo. Pero wala ako nimo gawsa. Ug dito na ko nabasahan tanang kabuang ni Berta. Naisahan jud ko da. Nag-expect jud siya nga magubami. Sa moto, nga okay na minili. Kung mas palangga ko niya pag-una, mas double pa jud karon na okay na mi. Kay syempre, nakasala biya jud siya. Kaabi ko og mao na to nga ma-okay nang tanan. Pero ni text pa man jud ay na sa Berta nako. Nga which added salt to the wound. Ingon siya nga buntis ko tiyan. Unsaon man Nagkurog jud ko nga nag-type ako siyang gingnan. Unya nga nung ako may text nimo. Ako ba di ang amahan ana? Ligawas jud akong sungay ato. Maldita na ako maldita. Ingon siya nga tabangi ko siya. Please, patay ko sa mua og mahibal-an nga wala ni amahan. Ako siyang giingnan, nga giyunahon na unta nimo una ang consequence sa gibuhat nimo. Nipilit ka sa lalaki nga una pa lang kahibaw ka na way gugma nimo. Lisod naman sad og kuyodo na ako to sili para lang panagutan ka. Ina na lang nga wala na'y amahan imuhang gisa pa. Ay na jud ko glabda ninyo. Kung mapilit mo sili, hindi imuha na to. Wala na ko'y pakininyo. Sa moto nga gi-screenshot na ako ang convo namo ni Berta. Then gi-send na ako ang nili. Ako siyang giingnan. Congratulations. Happy Father's Day. Siguro, dili jud para kita. Happy lang siguro ta sa mga pinagtagpo pero di tinadhana. Di na ako kaya nga mo-compete kung naanay inosenteng bata nga ma-involve. Panaguti si Berta. And be a good husband and father sa baby ninyo. Yes, bisan nagimalditahan ako si Berta, pero di na ako kaya nga mas selfish ko na i-keep sila. Loy kay ang bata. Dili kaya sa kong konsensya na ako ang makaangin. Wa siya ilohon nga amahan just because of my greed. Dayon nagpusot-pusot na naihan text o call. Wajud ko na reply or nitubag niya. Ipasagdahan lang nako siya. Og bahala gyud siya. Ubag na pod akong mata og hinilak nga mag-imagine na sad ko nga mag-uban sila nili
for prenatal check-up o mag-family bonding inignaan ang baby. Torture na kaayo kung ginahuna. Pero kadugayan, gitubag na jud nako iyang call. Pero wala ko nitingo. Naminaw ra ko niya. Naghilak na pud siya og niingon nga siya. Ingon ko diba nga salig nako. Paminaw sa ayaw too dayon niya. Nganong ako man ang amahan nahubog kay ko ato nga time. Kaisa ra sadto unya last month nag-uban na asla ni Ken. Dito si Ken nagstay sa apartment niya. Dugay-dugay sadto. Tuod ay si Berta uyab ni Ken. Nagloko lang na si Berta behind Ken's back. Maong please ayaw og tuo niya. Og buntis man gali na ka Ken na dili ako ha. Nashock jud ko sa giingon nili. Is this fate? Gi-off din ako ang tawag, unya nagmuni-muni. Nakaduhaan na pud kong Berta nga murag di na pwede ni. I need to return her the favor. Double the price. Pero wala pud gihapon ko ni contact nili, bisan nalinawan ako. Dapat patagamon sa ni siya da. Kay siya'y punot dolo aning tanan. Dahil ang sunod na ko nga gibuhat, gi-contact na ako si Ken. Nag-friend request ko niya, unya nag-message ko niya sa Facebook kay bago iyang account mo nang dili ko updated sa kinabuhi og love life niya. Nag-message ko asking sila pa ba ni Berta og ni-reply ra sad siya dayon og oo daw. Ingon pa na siya nga why asking. Kaila ba daw me? Nagselos ba daw ko? Motong niingon ko nga I said yes. Nagselos jud ko. Dili niyon duha, kundi nilang duha sa akong uyaw. Naingon si kanya, ha? Ni Berta og nili? Unsay connect? Nitubag ko nga, ni connect na gani na sa Berta. Mo galing nagka-problema minili. Luhag kaayo ng Berta nimo. Kaabisad ko og nag-level up na imong taste. After what ikasugta, namunit naman daipod ka og reject. Tubag si Ken, nga ijud ko ginganaat siya. Ani man noon nimo ipagawa si mo ang kasuko nako. O pagani ko kahibawon sinetabo. Kita na lang ta next week inag day off nako. Anahaon lang ti kadara. Anyways guys, MIU din ni si Ken. After graduation, exam na siya og napolcom unya na swertihan. Og hantod, mao na ni ang adlaw nga sabot na mo ni Ken. Pero ang kami nili, wala pa na okay. Gichatan lang nako siya, nagaan kog space kadali. Kaya di ko ganahan nga motobang niya. Ayhan na og sure na dili buntis sa Berta. Nisabot raman po siya pero everyday na siya nga mo text sa kuha. Dahil nami sa restaurant sa hotel na ako ang gitrabahuan. Then ako ang i-explain ni Ken ang tanang nahitabo. Pero wag yung kabaguhan ni si Ken oy. Siya gihapon ang Ken nakaila na ako pag college days. Dali ra kay siya naka-smile og balik labon nako pagkahibaw nako nagminatayay nako gihila. Diniingon si Ken nga I have a plan siya. Are you willing to be my partner in seeking justice? Tubag ko nga, ikulbaan man ko nimo Ken ay. Unsa may plano nimo? Nitubag siya nga, why not pasiloson sa nato sila? Let's post some picture nga nag-ubanta nga malipaya. We'll see kung unsay bation sa nila. Ako siyang gingnan, di na siya possible oy. Pag solo dihaken. Munsa na lang ako ang mga kuya nga makita nga lahi na sad akong kauban. Upawan jud ko ato nila. Dili na siya proper. Nitubag si Ken nga kasayon ra na. Paghimo na lang bag-ong FB account ug ayaw i-add imuhang mga kuya o relatives. Sili lang ug ang uban nga friends na dili close sa mga kuya nimo. In that way, walay makasumbong. Para safe pa yun, i-block daan sa new account nimo ang Facebook nila sa mga kuya nimo o relatives. What do you think? Ningon pa siya nga, unsa man siya, decide na diha.
Sumoto nga nagunahuna sa jud ko. Pero nisugot gyud gihapon ko. Ug hangtod nakakita ko og post nga hiring ang kumpanya nilang Lee, which is match kaayo sa kunaman. Motong naka-decide dayon ko nga mag-apply. Pero wala ko niingon nili. Og thankful kaayo ko kay niuyon ang tanan sa plano nga nadawat jud ko sa gitrabahoan nili. Pero wala ko nagsaba sa iya. Nagtextin ko ni Ken nga gipahibalo na ako siya nga wala na ko sa hotel og ni-transfer na ko pero next month pa ko magsugot. Napa ko'y mga 2 weeks before to nga man. Pwede na mo mabuhat ihang plano. Labon, bakante pa ko. Nireply ra sa dayon siya na lugaran daw niya. Sa motong okay na. Nara ko sa apartment ato nga naglantaw-lantaw sa kong kagalingon sa sama. Nakauna-huna ako galit nga why not i-change ako ang usual outfit. Naanad naman sa gud ko nga mag t-shirt lang o jeans, jogging pants o tungod sa kong mga kuya. Si Lisa di ganahan niya naka-sleeveless ko or naka-skirt or shorts kung manlaag ni. Papulihan dyan na niya. Panagsarapod ko magsuot og dress. Sa moto nga it's been decided nga magpagwapa jud ko like sa mga gibuhat sa bang babae. Nyadto ko og salon day nagpariban. Gipatriman akong buhok na pahawak. Unya color gamay. Kana gani nga ay haramailhan nga nagpa-color ko mainitan. Wala na ko'y problema sa panit kay makaputi man sad sa hotel nga di man mainitan. Namalit sad ko og mga uso nga dress. Pag-uli na ako gipanghipos na ako mga daan na gamit sa maleta para di ko matemp og suot ato. Milabay ang pila ka adlaw, nag-text na si Ken sa kuha. Okay ra ba daw nako nga moadto og Bohol kay ihang kauban mauli daw og Bohol kay mo bisita kauban ihang wife sila. Ilaag daw mi sa mga spot dito. Nisugot na lang pud ko kay naman sad ang wife sa iyang body. Pero ni text ko nili para ma-aware sad siya nga nagbakasyon ko. Nangutaan na pa siya kung suko pa ba daw kayo ko o kinsa daw kauban ako. Ningon rapod ko nga a friend. Gi-stress jud na ko ang friend para makadumdum siya sa ingon-ingon niya nga friend lang silang Berta. Nakasense ra siguro pod siya mong niingon siya nga okay chan, camping. Maghulat ko nimo. Love kaayo tika. Murag na konsensya ko. Pero wa nay atrasay. Mauna ni. Sa pier mi nagsabot nga magkita ani Ken. Og pagkakitaan niya nako, natameme na siya. Gisungog nako nga nindot kaayo kabuangan. Ako siyang giingnan nga susoy. Tik-uma na imong baba. Kahibaw kong guwapa ko Ken. Ondangin na nabi. Pero nikatawa na lang na siya kay noonhan man. Unya, nangatol sa ulo dayon naglingo-lingo. Ug hantod na abot na mi sa Bohol. Butan kayo ang wife siyang kauban nga nag-click dayon man. Murag Saturday man siguro to nga pag-abot namo kay pagkagabi ana lingaw kayo. Daghang mga show daplin sa resorts. As in lingaw kayo. Naay mga nag-fire dance ug mostly mga foreigners ang nandito. Then pagkaugmaan na, kay mag-swimming namin. Akong gisuot kay one piece nga navy blue ang color na swimsuit. Open kay ang likod. Pero gisapawan na ako og short for pictorial purposes raman eh. Kaya di ko pwede nga maligo kay sayang kayo ang buhok. Kay bawa pa lang ko nga maabot mi dinhi, wala na lang unta ko nagparibandaan kay nindot kayo ang dagat. Sumoto nga picture na mini Ken. I-post na unta dayo ni Ken ang pictures pero wala ko ni sugot. Kay for sure kung makitaan nili, mahuman jud tanan kay magpermi na to og call og text na ako. Then kinugmana na kay nanakay mi sa floating resto. Ijud ko makalimot ani nga time kay one of their staff approach me nga nag-English na siya.
Mataas kay ng litanya, unya tubag nako kay Bisaya. Nikatawa na siya, kaya nag-expect na siya og one of their Chinese guests daw ko. Char lang. Kuya Juan sadta. Nasa dito sulod sa floating ang nanganta nga mga entertainer. Beautiful Sunday ilahang gikanta. Pampa-alive sa ambience sulod sa floating. Nindot kayo og mga tingog. Og kani si Ken, baga kayo og kubal nga nihangyo nga pwede ba daw mo kanta. Gihatag din sa vocalist ng duha ka mic. Og namuot pa ko kay nganong duha ka buok ang gihulam niya. Nirequest na siya og Lucky daw by Jason Mraz. Isugo niya iyahang kauban nga mag-video. Hanad kay mamili og kanta ba. Ang intro kay fit kaayo sa scenery bahalag the ocean god. Dayon isugod na siya og kanta. Pero mga next seconds, nawagtang akong smile kay nagtan-aw sa duha ka mic na iyahang gigunitan. Kay naka-feel ko og dili na jud mao. Kay while nagkanta siya, nagkaanam na siya og duol na ko. Nagkatawag yod, unya gitunol niya ang isa ka mic. Diunta ko musugot pero apil ito sa iyang plano. Do it man ang kanta. Monsa na lang kasili sa chorus nga maminaw ani. Saba pa jud kay todo singgit ang uban. Plus si Ken pa jud kay nipunit og buwak sa decor o gibutang sa dungga nako while ni kanta. Masumbagan na jud nako ni siya ba. Pero if I have to compare between Ken and Lee, Ken was the exact definition of cute, while si Lee was the perfect definition of handsome. Pero bisan pa man og pang boyfriend material jud si Ken, di lang jud mi compatible duha. I don't feel the spark, maong pang body-body ra jud mi taman. Sumotong after na mo og kanta, ni dole na si Ken siyang kabady. Unya gi-upload ang video, then gitag ko with caption nga ATM with this lady. Unya gi-upload na sad niya ang pictures namo sa beach. Og pila lang ka minutes ang nilabay, nag-ring na akong cellphone og sunod-sunod ang mga text. Walay undang ang ring. Gi-open ako og gibasa ang message. Ayaw jud og tubag tiyan. Apaso na jud ti ka diha. Wala na jud ko nalipay. Sa moto, nga nagpusot-pusot jud ang text nili. Nga feel kay nako iyahang kasuko. Ug di lang kay kang lilang ang text. Naka-receive sad ko og text nga gikan kang Berta. So I guess, success ang plano ni Ken. Ang message ni Lee kay sobra na siya. Kung wala pa gitag ni Ken ang new account nimo, dili ko makatuo na ikaw to iyahang kauban. Need pa jud di ay magpagwapa og magpa-sexy og suot basta siya imuhang kauban. Kay bawo ko sa kuwang sayop siya. Sorry na please. Hali na. Kuwao na ti ka diha. Na ako'y salig nimo. Pero kang Ken, wala. Samot na sa nahitabo nga mo balos na siya. Di jud ka mo tubag tiyan. Ipakita ako ni sa kuya nimo. Magpatabang na ko nila para masitol ni. Dili na nako ni kaya. Bahalag kulatahon pa ko nila, itug-an ako tanan nga sugod sa rason nga naing anak ka. Sumoto nga gireplyan na lang nako siya kay lisod. Ako siyang gingnan, nganong mahadlok man ka nga mag-uban minikan. He's a friend. Basi nakalimot ka nga mas nauna mi nga nagkaila, ay ha nagkakita. I know Ken better than anyone. Ay jud taka og tug-an nila. Mobalik na ko diha. Then ang message ni Berta kay niingon siya nga, so nibalos ka. Ayaw jud ko hadlo ka. Pwede ba ayaw apilasikan? Ako siyang gingnan, nga 310 ka. Dapat lang, mahadlok man day ka nga mawala si Ken,
Naghuna-hunaon ta kadaan before ka nagpadaog sa kakatol nimo. Too late. Walay maimuha nilang duha. After ani, wala na nagparamdam si Berta nako pero didto na siya ni Ken nagsigi og samok. Gusto daw nga magbalik sila. Gi-confirm sad ni Ken nako na dili buntis si Berta. Nagpiti daw, unya negative ang result. Pero wala na jud si Ken nagpauto. So tired of all her lies na daw siya. So tuod man, niuna ko nilang Ken og uli. Itagbo ko ni Lee sa pier. Cold kayo ihang matag tinan-awan. Murag, daghan siya gusto nga istorya. Pero mas gipili na lang niya nga maghilom. Unya ginhawa og lawom. Dayon kuha sa mga gamit nako. Og wa gyud na ni tingog. Murag na guilty noon ko. When nagbiyahe mi, awkward kayo. Makabungol ang kahilom. Wala sad ko'y plano nga muuna og istorya. So nagpatulog-tulog na lang ko hangtod sa nakatulog jud hinuon ko. Mao na lang ako namathan nga naa na day may sa akong apartment. Ug nitingog na jud sila og niingon siya. Nga enjoy kay kano. Unya, happy na ka. Nitubagpod ko nga, ooy, sobra. Dinilantaw ko sa lain na direksyon, kay sure ko mosamot siya o kasuko. Ana si Lee, sa asa man ka nag-enjoy? Sa biyahe o sa company ni Ken? Og kay galagot naman lagi ko, nitubag ko og both. Pero nagregret ko sa kong tubag kay suko kayo iyahang naong. Next thing I know kay iya akong gibira nga hugot kayo iyang paggunit nako. Unya iya akong gikisan nga pinawail kayo. Nakulbahan ko. Dili naman ni mao siya. Ang tender kayo nako. Nasuko na jud ni og taman to the point nga nawala siya sa iyang kaugalingon. Ihang kamot kay bisan asa na niya po. Ug kinahanglan nako siyang paundangon. Ako siyang gituklod ug ako siyang giingnan nga Lee ayaw na. Please, i-stop na ni. Dili na pwede kay naanay nahitabo namo ni Ken. Hakalagi jud kay ambot lang jud kung anong mauman ang ako ang gistorya. Lami kayo kusion ako ang simot. Unya silihan. Pula kay na iyahang mata og nitutok nako og lami kayo bawio nang ako ang nasulte. Pero miingon man siya, okay, I'm sorry. I failed you. Na-fall jud di ay kanikan. I hope he will treat you well. Nihawa din na siya og wala na gyud na nilingi pa nako. Lami kay siya gukuron nya ingnon nga joke ra to tanan. Pero mura ko og nawad-an og umoy nga naulaw ko sa ako ang nasulti. Ako man hinuon ang nasakitan sa naitabo. Aha ka jud lagi. Once magpadala jud ta sa tong emosyon na di maguna-huna daan, ilaglag jud ta sa tuang baba. Hilak na sad to the max sa akong kaugalingon nga sayo. Mga pila sa duka adlaw nga wala gyud nagparamdam si Lina ko. Impas. Nangita na jud to og lain pa. I've made my own bed and now I have to lay on it. Until one day, nanay ni deliver sa apartment og pagkaon nako og natingala ko nga wala man ko nag-order. Na I note nga kang Lee di ay gikan. Ingon siya nga I've been to your previous workplace. I've heard ni hawa na daw ka dito. Anyways, og unsa may plano nimo siya, just please take care of yourself. Og wa na yun nga nilunop na yun ako ang mga luha. Matong nakadecide ko nga motawag dayon nili. Pero bae man ang nito pa. Nadismay ako kay insulti sa bae. The number you're calling is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Bitaw. Sumoto,
Nawala na lang ko ni tawag nga naman untay FB og Messenger pero naka-decide ko na di mag-online. Hadlok lang ko basi nag-post na siya dito nga lahin ng babaeng kauban nga ma-broken hearted jud ko sa mo. Niuli na lang ko sa mong balay, layo-layo sa dambiyahe. Niuli ko kay napaman ko 4 days before ko mag-start sa akong bago nga trabaho, which is ang gitrabahoan sad nili. Pagka Monday na, nisayo jud ko. I fixed myself kay importante ra ba ang first impression para maka-attend sad ko og flag raising ba. Syempre, kubiar no bear. Sagol ka excite og cool ba kay syempre naa dito sili. This is it pansit na dyan. Nareportin ko sa engineering unit then mostly ang mga opisina kay gi-separate sa mga samin nga wall. Kita kay ang katag og naay magtinapulan kada unit ba. Dayon didto, while nagliraw-liraw ako ang eyeballs, nakita na ko sili. Naasad na si Berta nga nasayra na ako nga na-hire na siya para sa 1-year contract na project. Wala na sila nakabantay nako og nagpahipi ra ko sa ako ang gikabutangan. Nagpamati sa moves nila. Basin nagkasila jud hinoon tungod sa kabuang nako. Pero na at ease ra ko kay murag wala man hinoon. Nakoy na-close kauban nako nga si May kay edad rasad mi. Tulo ra man pod mi nga bae ug ang isa kay Minyo and the rest kay mga laki na. Pagpaniud to na, naulahi mi ni May kay after orient sa mong head nako na may gitiwas ni May. Pag-abot na mo sa kantin, halos puno na ug kami na lang ni May ang nagbarog nga padong mo order. Ug akong mata kay naay gipangita hangtod sa nakit-an nako nga nagtapad sila ni John. Ug naabitaw nay nakapansin namo. Ug sa dihang nakadungog si Lee sa ngalan nako, nilingi na siya sa direksyon namo. Nag-abot gyud among pananaw. Gibawi ra sa dayon nako kay naulaw pa ko niya sa nasulti nako. Unya ang table pa jud kay duo lang kaayo nilang Lee. So og magistorya mi nila, makadungog pod silang Lee. While nagkaon may daghan kina sila og mga pangutana hantod sa niabot na sa pangutana nga single pa ba daw ko. Mura kog matuk-an kung unsay akong ituba nga naara ba si Lee nga makadungog. Unya wala sa draba may formal breakup, pati ako kay naglipo. Naka-feel sad ko nga nitanaw na sila nako. Siguro curious siya sa ako ang itubag. Itubag ko nila, nga di man ka ako mapreso kundi nako na matubag imuhang pangutana. Then ikatawa ko. Mangutana pa unta na sila pero diha nay bahay nga niabot nga nakaingon ko og kami nay uwahay nga naniud to. Naa pa man di ay jud. Jolly kay siya unya agwapasan. Unya niingon siya, ngay nahinay ra mo og kaon na, huwati ko, diri lang ko motapad nili para mas mabusog ko. Nitubag po na mong isa kauban, nga saba diya amara. Gahian jud ni siya kaayo og alimpatakanon. Ayaw ligi diha kay matod nili, silosa ra ba daw iyahang uyab. Naton jud nako ako ang pagkaon bisan di paunta angay tunlon. Pero out of the blue, nikalit nag-ingon si Lee nga, dili naman to magselos. Which is double meaning yun para sa kuha. Nisiplat yun na si John ako, kay siya raman ang nakahibalo na ako tong uyab nili. Kung natingala mo nga nung wala kahibaw ang upaniya na kauban, nga naman tay FB, ang tubag kay dili dyan na ihilig mag-Facebook sili. Puro ML lang ang i-update sa post niya. Dili man gani na mga-accept og friend request. Dili sad mi showy sa mong relasyon sa social media. Sa ML og Messenger lang gid na siya active. Pero sa tinuod lang, na-hurt ko gamay sa tubag niya. Dili lang kayo na ako i-elaborate ang nahitabo. Nahumanto nga adlaw nga nagpasiplatanay raming duha. Nakaw tingin kunuhay ba.
Pero nagselos jud ko kay daghan kay nang mo-approach niya nga mga babae. Nadungog pa nako nila nga swerte daw kaayo kung kinsa man ang uyab nili. Kay muli kay jud daw na og naay mga tentasyon. Wala na ni sila ma-aware sa nahitabo nilang Berta. Pero dili man sad to counted kay hubog man siya ato. Wala jud to gituyo niya. Naglikay na sad si Berta. O diba? Naglikayanay jud ming tulo. Pero nadismaya jud pud ko sa ako mga nadungog nga ako man jud unta tong swerte na gimi nila. Pero ako apa yun nga gisayangan. Masuya na lamang ko taman nga maglantaw sa mga babae na makadul-duol niya. Ug ting out na sa hapon, pauwahi na siya. Nabantayan nako nga di na siya muuli. Nga pabisi-bisi nga mintras dili pa mi makauli ni May or assuming rapod siguro ko. If my memory serves me right, mid-year assessment to. Sa hotel to ang venue. 2 days mi dito. Before ang assessment, busy kayo og andam sa mga slides presentation. Og nikalit na siya og duol og nakurat ko. Magpatabang ba daw ko? Pero niingon ko nga okay ra. Nasyak jud ko kay mao pa ni balik namo og dagan. Nilingkod man na siya og nitapad nako. Manghulam na lang daw siya og cellphone kay wala na ay battery iya. Nisugot rasad ko. While busy ko nga wala na ako kay bawo sa gipang buhat niya. Nitingog man na siya while nagkubi-kubi sa cellphone ako. Ingon siya nga wala lay ka nagsaba na na-hired ka dire. Nitubag ko nga wala man sad ka nang utana. Ingon pod siya, maupod, wala man ko'y idea god. Sumoto nga nahuman ako sa kong gibuhat o giuli na sa niya akong cellphone. Unya naka-smile na nako. Nakuyawan man ko ani niya oy kay nagkakaripi naman nga nikalit lang og kalamit. Pag out ni Dol na siya namo ni May. Ingon siya, nga May, pwede hulamon sa nako si Tiana. Nisugot ra sa nadayon si May og niuna na lang pod siya og ulit. Ingon sili, ngali na, ihatod ta ka. Gibira dayon ko niya. Well, pauli na May, niapit na siya og pagkaon. Sa apartment na lang daw may mga on. Pag human na mo og kaon, giinan ako na siya na muli na kay sayo ko matulog. Itubag mano na siya nga, tuo kag pakatulgon ti karon, human sa inyohang gibuhat ni kan. Nagkasinabot sud mo ba? Huli na ka tiyan. Nabasa na ko inyohang mga convo ni Ken sa cellphone ni mo ganiha. Plano di ay ninyo to tanan. So patas ta diba? Okay na ta tiyan. Dawato na ko bahalag na ay nahitabo ninyo ni Ken. Nakasabot ra ko. Kahibaw ko nga nasakitan ka adto na tayo. Okay ra. Dawat na ako. Basta lang wala ka na in love niya. Nasyak jud ko sa gipang sulti niya. Gibasa jud ay niya amo ang mga message. At the same time, natouch ko sa mga litanya niya. Idolin ko niya og nihag. Dugay na nako ning gustong buhaton. Tindid to, iyaha kong gikisan. Gentle kayo. Like sa una. Sa okay pa ang tanan. Hangtod sa na-carried away namin. Ug nahitabo jud. Ang dili dapat mahitabo. Dayon ni hunong na siya ug kalit ko niyang gigakos. Ug ningon siya, sorry Chan. Sorry kayo. Dili pa unta ni dapat mahitabo. Kung kahibaw pa lang ko na wala di ay nahitabo ninyo ni Ken. Dili sa unta na ako ni buhaton. Nganong namakakman ka. Dubag ko nga, at least diba na prove na ako na dawat ko nimo bisan unsa man ang mahitabo. I have no regrets. Og sama sa gisulti niya, wala yun ko niya pakatulga. Sugod adto hantod sa pagnaan nami sa hotel para sa assessment.
Permi na siya nga maduol na ko. Inatiman na kayo ko. Nagduda na sad na among mga kauban. Pagkagabi sa ikaduhang adlaw, socials na. Video kay unya drinks diri og drinks dito. Naka-decide na ko nga ako na pod ang moves nga permi na lang na siyang mo effort. So dito, niinom ko gamay para pampatibay ng loob. Dili man jud unta ako mo inom, pero kay naman ko'y plano, niinom jud ko. Natingala na sili kay kanusado ko nakamao nga mo inom og hard. Nipili din ko og kanta og giilog na ko ang mic na rin. Na-confident kay ko kay mga kaedad na namo ang nabilin. Kunya ang gipili nako kay I Like You So Much. You'll know it. Sikat kay ni ato natay. Theme song ni sa A Love So Beautiful. Every lyrics jud ani kantaha kay nag-express sa gusto nako isulti niya. While nagkanta ko ani, pasway-sway pa ang ulo. Unya, kidhat nga dalang pakit. While itudlo niya. Nabuang na jud ko nga nawagtang ng ulaw sa akong laos. Kapal moks na kay ko ani na time. Pero, worth it jud kayo. Nitindog po na siya o gihag ko niya. Unya nihunghong nako nga. Kiat kay ka ba? Dari lang ka pwede magkiat na ko. Unya gisulti niya sa mga kauban na ako to iyahang uyang. Nasyak na sila, unya nangatawa na lang mitanan. Kay daghan ra ba daw sila ay nabuhian ng mga istorya. Ug base na lain daw ko hato. Ug dayon milabay ang mga adlaw ug panahon. Okay na ang tanan. So far, smooth na kaayo ug balik minili. Bisan tuod man kung naay party praning na kay ko ug di ko mosugot nga magpalabi pa og inom sili. Samot na kung wala ko. Kay mag-flashback sa hunahuna nako ang nakaraan. Di jud na ako madawat og mausap pa to. Thankful kay ko bisan pa man sa mga nahitabo. Nahimo to nga lesson namo ug i-treasure ang usag-usa. Dayon bulan to sa October. Na-confirm nako nga buntis ko. Lahi ra jud ay og naanay anak. Kay mas mulig-on ang panag-uban. Nya kato mga salos-salos sa una, nawala na to tanan. Kay balo ko na sayo pa para mo conclude na magmalipayo na jud me. Kay daghan pa ang pwedeng mahitabo. Samot na kay naabi ay sayings na there's no such thing as constant in this world. Because the only constant is change. Pero as long as nagkasinabot me, and we acknowledge God sa mong panag-uban, nasad ang respeto toward each other. I know nga mag-work out me. Tiwala lang. Ladies and boys, doon tagingon. Sana all.